Umabot na po sa mahigit 600 overseas Filipino worker mula Israel ang nakauwi sa Pilipinas. Kasunod yan ng pagdating ng pinakamalaking batch ng mga repatriate mula roon. At nakatutok si Rafi Tima. Ngiting tira na bunutan ng tinik ang 60 OFW mula sa Israel na voluntaryo nagpa-repatriate sa gitna ng nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Si Teresita, 19 na taon na caregiver sa Israel. 2022 pa lang daw, na-trauma na siya matapos tamaan ng rocket ang kanyang kwarto. Ngayon lang siya nagdesisyong umuwi matapos pumanaw ang kanyang inaalaga ang amo. Kahit po nasa gitna ng gera, hindi po natin iiwan yung ating pong mga alaga. Kasi po yung alaga ko ay bingi. Hindi po siya makarinig kahit na sumasabog na po yung bomba, hindi po niya naririnig. So ako po yung naging ear niya, ako po yung eye niya, ako po yung kamay niya at paa niya. Ito ang pinakamalaking batch ng mga repatriates mula Israel. Sa kabuuan, 666 na OFW na ang nakauwi dahil sa gera nagsimula ng umatake ang Hamas sa Israel 8 buwan na ang nakakaraan. Tulad ng mga naunang umuwi, makatatanggap sila ng 125,000 pesos, livelihood training, psychosocial counseling at employment facilitation. Sabi ng Department of Migrant Workers, may 10 hanggang 15 voluntary repatriates ang nagdesisyong bumalik sa Israel. Still, a vast majority have chosen to remain here. Para sa amin, may kapakinabangan yung binigay na assistance, of course, and na-accomplish din at the same time yung objective to keep them out of harm's way. Karamihan sa mga umuwing OFW, mga caregiver, at dahil may pilot program ng caregiver deployment sa South Korea, posibleng masama raw sila dito sa hinaharap. Patuloy namang tumitindi ang operasyon ng Israel sa Rafah, kung saan tumakbo ang milyong-milyong refugee at sibilyang Palestinians. Sa Rafah border crossing pangunahing pumapasok ang humanitarian aid para sa milyong-milyong sibilyan sa Gaza Strip, kaya may pangambang lalong lumala ang sitwasyon doon. Binuksan naman ng Israel ang Kerem Shalom Crossing bilang alternatibong daanan ng humanitarian aid. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.